Pambihira. Hindi ba pwedeng ikaw na lang yung ma-reassign doon? Baka mamaya walang internet connection sa probinsyang yun ha? Saan nga tayo natapon? Sa biliran. Akala ko talaga biringan eh. Pinaulit ko pa kay senior kasi kung nagkataon, talaga namang hindi na ako sasama sa inyo. Bahala na lang, marilib ako na 1 buwan. Huwag lang ako madala ng mga engkanto. Ang dami mo namang satsat. Hindi ka dapat natatakot sa mga hindi totoong bagay, no? Wala naman nakakapagpatunay sa mga sabi-sabi na yan eh. Nag-aaway na naman kayong dalawa. Para na naman kayong aso't pusa. Yung ibang makakakita sa inyong dalawa, baka isipin may tinatago kayong pagsintang pururot sa isa't isa eh. Huwag niyong ibahin yung usapan mga pre. Ayoko talagang magpare-assign sa biringan. Biliran nga. Ay, kahit ano pa yan, ayoko talaga. Sa summer yan, di ba? Ay, talaga naman, mas lalo na no. Sabi ng nanay ko, mas malala pa raw yan sa mga napapabalitang aswang sa probinsya namin. Ayoko rin namang pumunta sa biliran kasi nandito yung pamilya ko. Bala ko nga makiusap kay head na kung pwede, tanggalin na lang sa lista yung biliran sa i-research natin eh. Uy Stella, bakit nga nadama yung biliran sa kailangan nating i-research? Ikaw lang naman yung may access at connection kay head kasi ikaw naman senior editor ng team. Kaya alam kong ikaw yung sulsul eh. Manahimik ka nga. Bakit naman ako manunulsol? Sa tingin niyo ba gusto ko rin ma-reassign doon? Tsuta talaga oh. Nung isang araw kasi sa balita nakita ko sa headline yung biliran eh. May mga kaso raw na mga hindi maintindiang sakit. Tapos may mga sindikato raw na nangunguha ng mga dayuhan. Sindikato? Alam ko ang Samar pugad na talaga yan ng mga taong labas eh. Ano naman ang makukuha nila sa pangingidnap ng mga dayo? Minsan pineperahan nila para may pambili sila ng supplies. Pero duda ako na sindikato yung may gawa nun. Bakit naman? So ano or sino sa tingin mong may gawa nun? Kung pera lang yung habol nila, bakit yung mga natagpo ang katawan ng mga biktima putol-putol yung parte ng katawan nila? Ay, heto na naman siya. Yung lola ko dating nakatira sa Samar, pero hindi sa biliran mismo ah. Parang nasa baryo pa sila nito eh. Tapos, napapabalita raw nung kapanahunan niya na talamak yung mga kulam doon. Barang, aswang, ganun. May iba raw na nangunguha ng parte ng katawan ng tao tapos ginagawa nilang anting-anting. Minsan ginagamit daw sa panggagamot liban sa mga dahon-dahon. Tapos nagpapaniwala ka naman. Ilang taong ka ba nung sinabi yan ng lola mo? 10. 10 naman pala eh. Baka tinatakot ka lang ng lola mo. Totoo naman yung napanood ko sa balita. Kung ayaw nyo maniwala, pues kayo na lang pumunta sa biliran. Tapos ialay nyo yung mga sarili nyo sa mga mangkukulam. Okay, sabihin ko na lang kay Head na ang dami mong reklamo at gusto mo na lang matanggal sa trabaho kaysa sundin ang utos niya. Walang iya ka talaga, Stella. Akala ko ba magkaibigan tayo? Tagasang ka nga ulit, Stella. Bakit? Wala lang. Ikaw lang kasi yung hindi namin alam yung probinsya eh. Baka sa Maynila na siya lumaki. Ano pa yung sasabihin niya? Alam nga namang gumawa-gawa siya ng kwento. Utu-utu ka talaga. Ang dali mo lukuhin kasi nagpapapaniwala ka agad eh. Hoy, foul yan ha. Nami-emersonal ka eh. Totoo namang nakita ko sa balita kahapon at nung isang araw na may mga tao from Biliran na sinusugod sa ospital dito sa lungsod kasi wala raw doktor na makapagpagaling kasi hindi naman matukoy yung result. Normal naman daw yung mga findings. Di pumunta sila sa albularyo. Bakit pa sila nagtitiis sa sakit nila kung pwede naman sa second opinion? Ang tanong kung may albularyo na gustong tumulong. Paano kung mas malakas pala yung mangkukulam? Di nagantihan pa sila sa pagtulong lang nila. Ay, ewan ko sa'yo, Leon. Sasama ka ba o hindi? Para makakuha na kagad ako ng teammates tapos makaalis na kami bukas. Pag ayaw sumama, ano mangyayari? I-hold daw ang sweldo ng 1 taon. Ikaw, Arthur, sasama ka ba? Ang dami kong bayarin kaya kahit ayokong sumama. Mas ayoko naman ma-hold yung sweldo ko ng 1 taon. Sasama na. Baka mawalan ako ng bahay na mauuyan dahil sa inyo eh. Sasama naman pala eh. Ang dami pang sinasabi. Pag ako inaswang, ikaw yung ibibigay ko, Stella. Sa dulo ng diskusyon ng tatlo, napagpasyahan na rin ng dalawa na sumama na lang sa isasagawang research ng kanilang institusyon, ang Marine Conservation Philippines.
Layo nilang pag-aralan ang mga ginagawang pangangalaga ng mga tao sa lugar ng mga isda o iba pang lamang dagat. Kahit ayaw nila, lalo na ni Leon, ang pumunta sa sinabing lugar ay wala na rin siyang nagawa at pagpipilian kaya agad siyang nag-ayos at nag-impake para sa magiging pagkikita nila ng mga kaibigan kinabukasan ng madaling araw. Bakit tong sasakyan yung pinagamit sa atin ni Bossing? Ang sakit ng likod ko, hindi man lang ako makaupo na maayos. Tumutusok pa sa puwet ko yung alambre ng upuan. Para tuloy tayong tinapon sa mga pinabayaan lugar nito eh. Shh, huwag ka nga maingay. Baka magising ang Disney princess sa likod. Sana all nakakahiga. Gising ako mga ulaga. Ikaw naman mag-drive, Leon. Namamanhid na kamay ko kakadrive eh. Aba, kakapalit pa lang natin tas magpapapalit ka na naman ngayon. Nakakaramdam na ako ng injustice dito ha. Oo, yung puto. Dapat ko lang ipaglaban yung karapatan ko, no? Ayoko nga talaga sumama sa lugar na to eh. Pag may mangyari masama talaga sa akin, ikaw sisisihin ko. Ako ba yung bossing? Sa pagkakaalam ko, same lang posisyon natin ah. Same daw pero ginagawa kong utusan. Asan yung same dun? Imbis na yung pagtatalo nyo, ikinipot nyo na lang yung mga bibig nyo, di sana may energy pa kayong na-conserve. Wow, wow, wow. Nagsalita ang nakaupo lang simula pa kahapon sa likod. Malapit na ba tayo? Sa Amar na to. Nakatawid na tayo ng San Juanico Bridge eh. Thank you Lord! Gutom na ako! Alam niyo ba yung bahay ng respondent natin? Oh, hindi ba siya lang naman yung may pinakamalaking farm ng tilapia sa lugar na to? Malaki siguro yung bahay nun tsaka madali nating mahanap kasi siguradong kilala yun sa lugar. Work mode yarn? Haba ng sinasabi mo Arthur kapag trabaho. Sabi nila pag seryoso sa pagtatrabaho, mabilis daw tumanda. Oh, dapat seryosohin ko to. Gusto ko na kasi makauwi agad. Hindi pa nga tayo nakakarating sa lugar, tapos kayong dalawa gusto nyo na kaagad umuwi. Ilang araw ba kasi tayo mananatili rito sa Samar? Depende kung matapos kaagad yung papers. Tapos makagawa tayo ng interventions, pwede na tayo makauwi agad. Tapos yung ibang team na mag-i-intervention na lang yung papupuntahin dito. Hay, salamat. Huh? Ano yun? Nagdahan-dahan ng pagpapatakbo ang kasama niya habang nakatanaw si Arthur sa isang sasakyan na nakatirik sa gilid ng kalsada. Ang plano nila ay titignan lang sana ang sasakyan at magdidire-diretso na dahil baka modus lang ito ng mga magnanakaw. Pero parang biglang nayugyog ang buong katawan niya nang madaanan nilang isang malaking bato at maya-maya pa ay napansin niya ang pag-usok ng unahan ng kanilang sasakyan at ang tunog ng makina nitong naghihikahos. Sa takot niya ay napatingin siya sa paligid at saka pa lang niya napansin na papunta na pala sila sa isang liblib na lugar dahil napapalibutan na sila na nagtataasang mga puno. Kung minamalas nga naman tayo, oh. Anong nangyari, Arthur? Tumama yata sa bato yung makina natin. Pambira, may lus-lus ba tong sasakyan natin? Anong lus-lus? Yun yung ano ba ng lalaki nakababa? Ito namang sasakyan natin, yung makina naman na nakababa. Huwag mo yan turuan ng kung ano-ano. Lumabas na muna tayo tas magtanong-tanong kung may malapit ba na talyer dito. Sa tingin mo ba may talyer dito? Puro puno nga lang nasa paligid natin eh. Baka nasa loob pa ng sasakyan yung driver nung nasiraan din. Tanungin natin baka may kilala silang talyeran dito sa malapit. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ayoko nga. Si Stella na lang kasi nakaupo lang naman niya sa likod eh. Gumagawa ko ng template ng chapter 1 and 2 ng research natin. Kahit na, ayoko pa rin puntahan oh. Baka mamaya may masamang binabalak pala yan. Pupuntahan mo o iwan ka namin dito ni Stella. Pambihira naman oh. Wala nang nagawa pa si Leon at bumaba na siya sa kanilang sirang sasakyan at dahan-dahang nilapitan ang nakatirik na kotse sa hindi kalayuan lang nila. Pagkalapit niya ay napahinga siya ng maluwag nang masilip niya ang isang lalaking nakaupo sa driver's seat at nakapikit na parang natutulog kaya agad niya itong kinatok. Sa sobrang gulat niya ay natumba pa siya paatras nang biglang dumilat ang lalaki at galit ang mga matang nakatingin sa kanya.
Sisigaw na sana siya ng isang baging ang kumapit sa paa niya, kaya ang planong pagtakbo niya sana pabalik ay hindi nangyari dahil parang may malakas na puwersa na humihila sa kanya papunta sa gubat at ang pinto pa ng sasakyan ay unti-unting bumukas. Agad niyang inipon ang boses at sumigaw ng pagkalakas. Mabuti na lang at agad siyang nilapitan ni Arthur at hindi niya alam kung saan ito nakakuha ng malaking bato at saka pinukpok ang baging. At sa kamamadali ng lalaki ay hinawakan na lang nito ang kwelyo niya at kinaladkad palayo. Eksakto naman na nakababa ng lalaki na sakay ng kotse at bumulagta ito sa tabi ng sasakyan. Ah! Shit! Ano yun? Anong nangyayari? Leon! Leon! May lalaki! May lalaki masamang nakatingin sa akin tapos may baging na parang hinihila ako papunta sa gubat. Nung papalabas na yung lalaki, bigla na lang siyang natumba. Arthur! Saan ka pupunta? Huwag mo na yan lapitan, baka mapano ka pa. Titingnan ko lang kung buhay pa. Uuwi na ako, Stella. Baka hindi na ako abutan ng bukas dito. Hindi! Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Sabay-sabay tayong uuwi. Kung gusto mo magstay dito, bahala ka. Basta ako, uuwi na ako. Hayop! Napano ka? Anong nangyari? Tulungan natin. Buhay pa siya pero grabe yung pagdudugo ng kamay niya. Ano? Anong nangyari? Lahat ng daliri niya sa kamay nawawala. Tas may takip na duct tape yung bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. May paparating na tricycle. Paparahin ko. Para! Ano nangyari sa inyo mga bata kayo? Nagpatayan ba kayo? Hindi po. Nakita namin tong nakatirik na sasakyan. Sakto na nasiraan din kami kaya bumaba kami para magtanong-tanong kung may malapit na talyeran. Tapos nakita namin siya na duguan. Tapos wala na po yung mga daliri niya. Sige, isakay nyo na sa harapan ng tricycle. Doon na kayo sa likod. Magpapatawag na lang tayo ng talyer para sa mga sasakyan nyo. Arthur, yung mga gamit natin. Sige, saglit lang baka nakawin yung laptop natin. Tulala si Leon at hindi makapaniwala sa pinagdaanan nila kahit papunta pa lang sa baryo ng pagtatrabahuhan. Hindi niya namalayan na naihatid na nila sa sentro ang lalaking nakita nila at nakarating na sila sa kanilang tutuluyan na maliit na kubo. I think bukas na lang natin puntahan yung babae na may-ari ng isdaan. Grabing salamat kay Mang Pido at tinulungan niya tayo kanina. Yan na ba yung transient house na pinabook mo? Hindi ako yung nag-book, si Leon. Ha? Ikaw yung nagpabook ng transient house, di ba? Bakit ganito? Ano kasi, nung araw na nagbubook ako, puno na raw yung transient house kaya nagtingin-tingin ako sa marketplace ng malapit na marerentahan. Tapos ito yung napili mo? Mas malapit kasi sa lungsod. Kako hindi na tayo magagalaw ng mga aswang. Hindi nga tayo magagalaw ng mga aswang kasi sa bahay tayo ng mangkukulam titira. Tingnan mo nga yung itsura niyan. Tikod na yung gubat eh. Tas ano ba tong nakasabit dito sa labas? Mga to yung halamang gamot ba to? Wow, makaka-sideline pa pala sa panggagamot. Good job ka, Leon. Bakit? Ano masama sa bahay na to? Ang masama parang sa panahon pa ng hapon tong bahay. Tapos ang daming anik-anik sa labas. Pumasok na nga tayo. Nangangawit na ako akahawak sa equipment natin eh. Hindi man lang nilinisan ng may-ari, alam na may mangungupahan. Diyos ko, nagutom tuloy ako sa mga nangyaring kapalpakan ngayon. Ako na ang bibili ng ulam. Ano bang gusto nyo? Ay wow! Hindi ka natakot? Takot, syempre. Para lang to sa palpak na bahay na nabuko, no? Kahit ano na lang tapos bili ka na lang ng kanin. Ayoko magluto rito, baka mamaya buong bahay yung masilaban dahil sa sobrang luma. Bahay yata to dati ng manggagamot eh. Madami mga bakanting bote na walang label tas mga upos ng kandilang itim. Nakakita pa ako ng manika na maitim. Huwag mo na lang pakialaman, baka mapano ka pa. Tara na Arthur, sama mo ko. Kain na ni Stella rito. Kung aalis kayong dalawa, sasama na lang ako. Akala ko ba ikaw yung bibili, Leon? Ako nga, wala naman ako sinabi mag-isa lang akong bibili ah. Saka, na-trauma pa ako sa nangyari kaninang hapon. Baka matuluyan na ako pag mag-isa akong lumabas ngayong madilim na.
Nagsama-sama nga silang tatlo patungo sa talipapa kahit si Arthur lang ang niyaya ni Leon na sumama pero isa lang ang nakita nilang nagbebenta ng ulam at pinipilahan pa ito ng mga tao. Sa sobrang haba ng pila ay sumilip si Leon sa unahan para tignan ang pinipilahan ng mga tao at nakita niya ang iba't ibang klase ng luto ng tilapia. Sisingit na sana ng angilan siya ng isang babae sa harapan at masama ang tinging ibinigay sa kanya. Anong problema? Ang haba ng pila, sa iba na lang tayo bumili. Wala na bang ibang mapagbibilhan ng ulam dito? Kailangan pa yata magpunta ng bayan eh. Dito na lang kasi balita ko masarap naman yung tilapia dito eh. Culture daw. Baka pwede tayo sumingit. Konti lang naman yung bibili natin eh. Sinubukan ko kanina pero ang sasama ng tingin nila sa akin. Yakap-yakap pa yung lutong tilapia na parang aagawin ko. Baka patay gutom kang nakatingin sa kanila. Bayan, nagugutom na ako eh. Ako nga'y makikipag-usap? Baka kasi nabastusan sa mukha mo, Leon. Sumunod silang dalawa ni Arthur kay Stella na nagdire-diretso sa harap at tinawag ang tindera. Pagkaharap ng babae ay natigilan silang tatlo lalo na siya dahil napakaganda ng babae. Maputi at makinis ang balat, mapula ang mga labi at sing-itim ng gabi ang alon-alon nitong buhok. Nilingon ni Leon ang mga kasama. Nakita niyang natulala rin si Arthur pero si Stella, kakaibang itsura ni Stella. Para itong nakakita ng multo. Madilim ang mukha nitong nakatingin sa babae na parang kahit anong oras ay mananakmal na ito. Kaya agad niyang sinaway ang babae. Huy, ano nangyayari sa'yo? Ba't parang mananakit ka na sa kakatitig mo? Ha? May naalala lang kasi ko eh. May kamukha kasi si Miss Aurora. Anong kailangan nyo? Bakit hindi kayo nakapila kung bibili kayo? Ay, sorry Miss Aurora. Bago kasi kami sa lugar, hindi namin alam na need pala pumila sa lahat ng bumibili. Akala namin na may partikular na bilihin lang yung pinipilahan. Dayo? Oo. May problema ka ba sa mga dayo? Talaga lang ha? O siya, ano bang bibilhin nyo? Yung hindi sana tilapia? Oh, bakit dito kayo bumibili? Doon kayo sa bayan. Sa tingin mo ba may aabutan pa kami ng bukas na tindahan sa 10 oras ng gabi? Malay ko, bakit hindi nyo subukan? Ang bobo mo? Wala ka bang common sense? Hep. Nandito tayo para bumili, Stella. Hindi makipag-away. Sorry miss kung hindi ka maayos kausapin itong kasama namin ha. Gutom na kasi siya eh. Kunin nyo to mula sa bobong katulad ko. Bobo man ako, at least hindi kasing sama ng bibig ng isa dyan yung bibig ko. Magkano? Hindi na, libre na yan. Baka malasin pa yung negosyo ko kapag tinanggap ko yung pera nyo eh. Namumuro na talaga tong babae na to sa akin eh. Hoy, Stella, saan ka pupunta? Huwag ka lalapit kay Aurora, malalago tayo. Huwag kang makikipag-away, uy! Ikaw na babae ka. Pinagpapasensyahan na lang kita kanina pero namumuro ka na sa akin eh. Aray, tama na. Ang sakit na ng anit ko. Hindi ko alam bakit inis na inis ako sa yung bruha ka. Ano ba yan? Ano nangyayari sa inyo? Awatin nyo! Buti nandito ka, Mang Pido. Stella, sabing tama na eh. Hindi tayo taga rito kaya pakihabaan naman ang pasensya mo. Ano ba nangyayari sa'yo, Stella? Ako pa ngayon ang mali ha? Ako pa? Oo, kaya pumasok ka na sa sasakyan kung ayaw mong iwan ka namin dito kahit ikaw pa yung team leader namin. E di iwan mo. Halika na, Stella. Huwag mo nang pairalin yung init ng ulo mo. Pasensya na ho kayo, Mang Pido. Kanina pa yata kami nakakaperwisyo sa inyo. Hindi lang mapigilan ni Stella yung init ng ulo niya eh. Dahil yata sa pagod pati na rin yung nangyari kanina. Ikaw talaga, Aurora! Hindi ko rin naman kasi kasalanan eh. Kung bakit dito pa nila naisipang bumili ng ulam. E di kung ganitong ugali pala paiiralin nila sa lugar natin tapos hindi makukuhang makisama sa mga tao dito, mas mabuti pang hindi na lang sila pumunta. Umuwi na lang kayo kung saan kayo nanggaling. Hindi maintindihan ni Leon ang nangyari sa kaibigan. Bigla na lang itong parang nag-init ang ulo at sumugod sa babae na parang may matagal na itong hinanakit dito.
Kaya wala silang nagawa ni Arthur kundi ang umuwi sa tinutuluyan para pakalmahin si Stella at makapagpahinga na silang tatlo. Habang kumakain ay naririnig niya si Stella na panay po na sa ulam kaya napapailing na lang siya. Napansin din niyang walang-wala nga sa mood ang babae dahil pumasok na agad ito sa sariling kwarto na kurtina lang ang pintuan. At maya-maya pa'y nakarinig na sila ng mga lagabog sa kwarto ng babae. Ang ingay naman sa kwarto ni Stella. Hindi pa ba yan tapos magdabog? Ewan ko, simula nung nakakain siya, ang init-init na ng ulo. Ayoko sana mag-isip ng masama pero baka napagtripan na yan ng mga engkanto Kanina pa kasi yan bigla nawawala sa mood. Pero ang ayos naman niya nung nakarating tayo rito. Punong-puno kasi ng negativity, kaya yan. Siya na nilalapitan ng mga hindi katulad natin. Ano yun? Gagi, silipin mo nga Leon sa kwarto niya. Ba't ako? Ikaw yung nakaisip na puntahan di ikaw kumilos. Ang sabihin mo, naduduwag ka lang kasi. Aray! Tama na! Tama na! Masakit na! Kailangan na yata natin puntahan, pre. Hindi na ako natutuwa sa pagsigaw at paglagabog sa kwarto niya. Let's go. Tignan natin. Stella, ayos ka lang ba dyan? Tulungan niyo ako! Maawa kayo, please! Papasok kami Ano nangyayari sa... What the actual freak is happening to you, Stella? Ba't namumuli ang balat mo tas... Ano yan? Natutuklap? Hindi ko alam, Leon. Nagsimula to kanina na sobrang kati ng lalamunan ko. Kaya ininuman ko ng tubig pero nung nabasa ako ng tubig, bigla na lang nangati yung buong katawan ko tapos kinamot ko na. Natanggal yung balat sa parting namumula ng sobra. Ha? Anong kababalagan ba nangyayari sa'yo? Teka, anong gagawin natin? Teka, subukan mo ang suotin tong pangontrang nabili ko. Ayaw pre, isip ka pa na ibang pangontra. Baka nagiging aswang na to. Hindi ako naaaswang Pag nagkatotoo yung sinasabi mo, Leon, ikaw ang una kong kakainin. Ang hapdi na ng balat ko. Kailangan natin makahanap agad ng ospital. Mag-jacket ka, Stella. Hahanap tayo sa nain ng pwedeng gumamot sa'yo. Ayoko, mahapdi nga. Ito yung napapanood ko sa balita. Yung mga nagkakasakit daw tas walang makitang problema yung mga doktor. Hindi ospital ang kailangan, pre, manggagamot. Dalhin natin siya sa manggagamot. Sige, mabuti at malapit lang ang bahay ni Mang Pido. Baka pwedeng siya na lang yung magatid sa atin sa manggagamot. Kasi hindi naman natin alam kung saan yung bahay ng mga manggagamot dito Bahala ka, basta magamot tong si Stella. Agad na silang bumiyahe. Si Arthur ang nagmamaneho habang siya naman ay hawak ang namimilipit sa sakit na si Stella. Hindi na sila nag-atubili pang pumunta sa doktor dahil alam nilang hindi naman ito makakatulong sa kanila ngayon. Mabilis na nagpapatakbo ang kaibigan na si Leon ng sasakyan dahil sa pagmamadali at muntik na silang tumilapon nang bigla itong nagpreno. Nakita niya ang isang lalaking may kakaibang ngisi kasi nakatayo ito ilang di pa lang sa pagitan ng kanilang kotse. Ibang-ibang klase ng ngiti nito. Sa gulat niya ay bigla itong nawala sa kinatatayuan nito at biglang sumulpot sa tabi ng bintana na kinalalagyan nila Stella at kinalampag ito. Paulit-ulit sinasabi ng lalaki ang pangalang Pido bago ito tumawa ng malakas at nakakaloko. Dahan-dahan itong pinadaan ang kuko dahilan ng matinis na ingay bago ito pumunta sa gilid naman ni Leon at kumatok ng 3 beses at nginisihan siya ng nakakakilabot bago ito nilamon ng kadiliman. Maya-maya pa ay naramdaman niyang parang may puwersang humihila sa sasakyan nila paatras. Nakita niya ang kaibigan na agad tinapakan ng preno. Umatras at bigla ay umabante para mawala ng kontrol ang humihila sa kanila at nagdire-diretso sila sa mapunong parte ng lugar sa kawalan ng kontrol ng kaibigan. Anong klaseng nilalang yun? Hindi ko rin alam. Leon, hoy! Ayos ka lang ba? Ba't basani ang kinauupuan mo? Umihi ka ba? Sa sobrang takot ko, hindi na ako nakadasal. Tapos hindi ko na napigilang umihi sa salawal ko. Pambihira ka!
Yung lalaki, paulit-ulit niyang sinasabi yung pangalan ng driver ng tricycle. Baka matulungan niya tayo. Paano kung yun ang may gawa sa'yo niyan kasi sinaktan mo yung kabarangay niya? Di ba sabi niya poprotektahan niya raw tayo? Eto na yun, Leon. Kesa naman buhay pa ako pero naaagnas na yung katawan ko. Leon, pare, saan na tayo pupunta? Ano? Ba't ako yung tinatanong nyo? Maghanap ng manggagamot, syempre. Bakit kay Mang Pido tayo pupunta? Kung panay banggit ng baliw na lalaki sa pangalan ng matanda. Baka mamaya, siya pala yung may gawa nito kay Stella. Kung ayaw mong mag-drive, bumaba ka dyan. Leon, ikaw na nga. Nangangati na naman yung katawan ko eh. Ayoko nga. Baka mamaya may baliw na naman bigla-bigla na lang sumulpot. Pambira. Sige na nga. Bahala kayo kung anong mangyari sa atin ha. Wala na akong kasalanan dyan. Walang nagawa ang kaibigan niya kundi iatras ang sasakyan para makabalik sa dating daan. Pero ilang minuto nang lumipas sa kakaatras nila ay napansin niyang hindi pa rin sila nakakalabas ng gubat at ang mga puno ay nagtataasan na at naglalakihan. Parang imbis na palabas na sila ay mas lalo pa silang pumasok ng husto sa gubat. Nanindig ang balahibo ni Arthur, lalo pat panay ang iyak ni Stella sa tabi niya at namimilipit na ito sa sakit ng balat. Lumalakas rin ang tunog ng pagaspas ng mga ibon kahit gabi at madilim na. At dahil luma na ang kanilang sasakyan ay nagpapatay sindi ang headlight nito na mas lalong kinaiinisan ng kaibigan niyang si Arthur na siyang nagmamaneho. Dumagdag din ang hindi niya maipaliwanag na pinanggagalingan ng usok na unti-unting bumabalot sa paligid. May pagkakataon din na parang may paunti-unting bumabagsak sa kanilang bubungan. Diyos ko, hindi na ako titingin sa mga sexy at magagandang babae. Pangako pagbalik ko magpapakasal na agad ako. Mukhang pinaglalaroan pa tayo ah. Hanapin niyo na, please. Hindi ko na mapigilang kamutin. Sobrang hapdi at angkatin niya na talaga. Alam ko na. Nakita ko na tong eksenang to sa isang horror movie. Ang ginagawa nila kapag pinaglalaroan, hinuhubad nila ang mga damit nila tapos pabaliktad na sinusuot. Huwag na tayong magsempa ng oras. Hubarin nyo na agad yung mga damit nyo. Teka, paano ko? Anong paano ikaw? Di maghubad ka rin. Sa tingin mo ba may sasaludo pa sa amin ngayong takot na kami? Ano, tapos na kayo? Na makita na natin yung putragis na kainan na yan. Tapos na, Arthur. Nasaan na tayo? Aba, mukhang papunta na to sa pusod ng kagubatan ah. Wala na tayo sa kalsada. Atras mo, atras! Shoota, mukhang wala tayong kamalay-malay na papunta na pala tayo sa libingan natin. Pre, ano yung nakikita kong nakaputi sa likod natin? Parang babae pero yung kamay niya parang nalulusaw na putik. Anong klaseng halimaw yan? Di ko alam pre. Ang alam ko lang parang hinahabol tayo at sobrang bilis niya. Siya yata yung umihila sa atin kanina. Bilisan mo mag-drive! Papalapit na siya! Bilis! Papalapit na! Shit! Ayun o! Maliwanag sa bandang yon! Baka yun na nga yung mga kabahayan! Isang malakas na lagabog ang narinig nila sa likod ng kotse. Kaya nilingon muli ni Leon ang babae at nakita niyang humahaba ang nalulusaw nitong kamay at hinahampas-hampas ang salamin sa likod ng sasakyan na para bang gusto nito yung basagin at pasukin sila. Mabuti na lang na kahit luma na ang kotse ay maalam mag-drive ang kaibigan at tinapakan nito ang silinyador ng sasakyan kaya dire-diretso silang humarurot patungo sa maliwanag na lugar. Tsaka pa lamang unti-unting numipis ang mahahabang kamay ng babae na tila gawa sa putik. Nagpakawala siya ng maluwag na hininga at saka nagmamadaling binuksan ang sasakyan at lumabas. Salamat sa Diyos, ginabayan pa niya tayo. Ikaw na ang kumatok, Leon. Aalalayan ko pababa si Stella. Paano pagtulog na sila? Sobrang lalim na ng gabi. Subukan mo lang. Napakareklamador mo talaga. Tao po. Mang Pido. Kami to, yung pasahero kanina. Tao po. Oh, ano ginagawa niyo rin ng 10 oras ng gabi pa? Hindi ba kayo natatakot sa balitang may kumakalat daw na maligno at nangunguha ng dayo? At anong nangyari sa sasakyan nyo? Ba't punong-puno ng putik? Mahabang kwento po eh. Pero kailangan namin ngayon ng tulong. Si Stella ho kasi parang nadali. Naku po! O sige, tuloy kayo.
Salamat ho. Anong klaseng kwarto to? Shh! Baka marinig ka. Nakakaya ka naman kasama. Hindi ka ba natatakot? Naninindig yung balahibo ko pagpasok pa lang natin dito eh. Shh! Marinig ka sabi. Tulungan niyo po ako, Mang Pido. Hindi ko na po alam kung anong nangyayari sa katawan ko. Patingin nga. Naku, mukhang nadali ka nga. Ano nakadali po sa kanya? Barang, sino ba yung huling nakaaway mo, iha? Naku po, sa sobrang dami na lang na nakakaaway ni Stella hindi na namin maturo kung sino yung mga may kagagawa nito. Huwag kang epal, Arthur. Hayaan mo na si Stella magsalita. Hindi ko ho alam eh. Ang naaalala ko lang nung uminom ako ng tubig at nabasa yung katawan ko. Nagsimula na akong mangati tapos natutuklap yung ibang balat ko kapag kinakamot. Kaya niyo ba itong pagalingin, Mang Pido? Madali lang to. Mukhang baguhan lang ang may gawa ng bagay na ito kasi sa ibabaw ka lang inatake. Hindi kaya yung babaeng siningitan natin sa tindahan kanina? Huy, Arthur, paano magagawa yun ng babae hindi nga natin nakausap? Tsaka, magdahan-dahan ka nga sa pambibintang mo. Kabarangay yun ni Mang Pido. Hindi ba gagawa ng mga taga rito ang ganyang bagay? Napakabait ng mga tao rito pero walang palakaibigan kasi palaging inaaway dahil sa mga bertud daw ng mga taga-Samar. Oh, ano ka ngayon, Leon? Sisimulan ko na to ha. Mahapdi ng kaunti kapag dumampi sa balat mo pero magiging ayos ka na rin bukas. Hawakan niyo si Stella. Anong klaseng tubig yan? Bakit madumi? Ibang paraan na lang. Huwag niyong hayaan na makagalaw. Ang hapdi! Tubig dagat to na binindisyonan. Nagpapawala to ng mababaw na epekto ng barang kahit walang orasyong ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay nahimatay na si Stella dahil sa hapdi. Pinayuhan naman sila ng matandang lalaki na umuwi at sa tirahan na lang sila magpahinga at kinabukasan ay ayos na raw ang babae. Naikwento rin nila ang nakasagupa nilang babaeng putik at baliw na lalaki at sabi naman ng matanda na baka engkanto raw yun at nangunguha na naman ng mga bagong biktima. Mabuti na lang daw at nakalaban sila. Kinabukasan ay nakaramdam sila ng matinding pagod pero kailangan pa ring tapusin ang trabaho kaya nagpahatid sila sa bahay ng kanilang nag-iisang respondent at nagulat silang ito mismo ang pinagbilhan nila kahapon ng ulam. Hala, ito pa rin yung pinagbila natin kahapon ah. Sa kanya pa rin pala tong bilihan ng ulam kahit siya na rin yung may-ari ng malaking tilapyaan sa lugar. At higit sa lahat, maganda pa. Bigay mo na sa akin pre. Crush ko yan simula pa kahapon. May the best man win na lang. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Ay, sorry kung sa maling paraan pa tayo nagkakilala ng isang araw Pero kami yung mga taga Marine Conservation Philippines na nag-email sa'yo na balak naming interviewin ka. Ganun ba? Sige, tuloy kayo sa likod. Ipapakita ko sa inyo yung tilapia ko pero bawal kayo magliwaliw doon. Kung saan ko kayo dinala, doon lang dapat kayo. Walang problema. Dito ko kinukuha yung tilapia na niluluto namin para ibenta sa mga tao. Pero may isang tilapia na espesyal sa akin. Yun ba yung nasa malaking fish tank? Napansin mo pala yon? Oo, tilapia pa yan ng lola ko na iniabot sa akin bago siya nawala tapos yung isa, alaga namin ng matalik kong kaibigan dati. Sa tingin mo ba kaya ring mag-alaga ng tilapia ng mga kabarangay mo? Natapos ang interview nila kay Aurora at hindi maiwasan ni Leon na mas mahumaling pa sa dalaga kahit alam naman niya na mukhang may gusto rin ng kaibigan sa babae. Pero porsigido siyang makuha ang dalaga kahit sino pa ang kalabanin niya. Maayos ng pakiramdam ko pero nagugutom ako. Ayoko magluto. Napagod ako kakatype at encode kagabi. Order na lang tayo. May grab ba dito? Wag na, doon na lang tayo bumili ng tilapia ni Aurora. Gusto ko rin mag-sorry Baka mamaya mang-away ka na naman Iiwan ka na namin talaga. Pati kami napapahamak sa pinaggagawa mo. Ayoko nang pumasok sa gubat na may baliw na engkanto Hindi nga. Ayaw mo bang puntahan natin? Gusto. Tara na. Ikaw pre, diyan ka lang ba Arthur? Oo, tapusin ko lang tong ine-encode ko para magawa nyo na ng result. Halika na Stella, magkotse na lang tayo. Talaga?
Bakit? Gusto mo ba maglakad? Umaari ba na naman yung sungay mo? Baka itali na kita sa likod tas kalad ka rin kapag nilabas mo na naman yung kalukuhan mo ha. Dapat ako yung poprotektahan mo. Bakit kay Aurora ka kumakampi? Nakakaya ka namang kasama. Nandito na agad tayo. Ba't parang ang lapit lang? Oo lalabas na ako. Stu, hintay mo ko. Baka may gawin ka na naman masama. Hi, sisingit ulit kami sa pila nyo kasi gusto ko lang mag-sorry sa inasal ko nung isang araw. Oh, umayos kayo ng pila. Ikaw, Nay, ilang kilo ng preskong tilapia? Hello? Hayaan mo na muna yung tao, Stella. Kitang nagtatrabaho pa eh. So, hindi ako customer. Mayos ka, nagmamaldita ka na naman eh. Di ka nga nakapila. Ano? Kita mo na, Leon? Maayos ako nakikipag-usap sa kanya. Ba, Stella. Tapos ka na ba mag-sorry? Pwede ka nang umalis. Ganito bang nagagawa sa'yo ng probinsya, Aurora? Oo, hindi naman ako tulad mo na ambisyosa. Ayos lang kung ambisyosa. May mga kaibigan naman ako, hindi tulad mo na nasa probinsya na nga lang nag-iisa pa. Tapos ka na bang mang-insulto? Pwede ka nang umalis. Tingnan mo ako, Aurora. Simula nung iwan mo ko, naging mas masaya ang buhay ko. Hindi kita iniwan, Stella. Ikaw yung hindi nagpakita pagbalik ko galing sa Leyte. Ikaw ang nang iwan sa ating dalawa. Ang ibig bang sabihin nito, Stella? Magkakilala na kayo noon pa? Wala akong kilalang mangkukulam. Hindi ako mangkukulam. Huwag mo nang i-deny. Kaya ka nga walang kamag-anak kasi nasira na kayo ng ibang albularyo, hindi ba? Hindi nga ako sabi mangkukulam. Stella, tama na. Gusto mo ba makasuhan ng paninirang puri ha? Sabi mo hindi ka namang gugulo. Kahit anong deny mo, nasa dugo mo pa rin ang pagiging mangkukulam. Kung mangkukulam man ako, at least may mas mabuting puso ako kesa sayo. Nakita ni Leon na tila ng dilim ang mukha ni Stella sa sagot ni Aurora. Kaya hinablot nito ang isang tray sa gilid ng lamesa at agad nitong hinambalos si Aurora na agad namang bumulagta sa sahig. Hindi naman siya magkanda-ugaga sa kung anong gagawin. Lalo na't sinampahan ni Stella si Aurora at inatake ang pobreng babae ng magkakasunod na sampalat sa bunot. Hanggang sa pumutok ang labi ni Aurora at napuruhan pa ang mata ng babae dahil sa kalmot ng kaibigan. Ang dapat sa mga mangkukulam ay pinapatay. Anong mabait? Wala kang puso kasi mangkukulam ka. Gusto mo bang umasenso at makaalis sa probinsya kaya ka nang kukulam? Wala akong ginagawang masama. Tumigil ka. Tumigil ka na. Wala akong ginagawang masama sa iyong bruha ka. Anong tawag mo sa akin? Kung may bruha man sa ating dalawa, ikaw yon. Malantod! Stella, ano bang problema mo? Itigil mo na yan. Hinding-hindi kita mapapatawad, Aurora. Aray! Wala akong ginagawang masama sa'yo! Stella, stop it! Mabuti na lang at tinulungan siya ng mga tao ron na paghiwalayin ng dalawang babae. Agad niyang ipinasok si Stella sa kotse at bumalik para humingi ng tawad sa babae para sa nagawa ng kaibigan. Pero wala na ito ron kaya wala siyang nagawa kundi ang iuwi ang babaeng kaibigan sa tinutuluyan nila at doon na kumprontahin. Oh, ano na naman nangyari sa inyo? Nakipag-away na naman. Ako na yung nahihiya kay Aurora kasi wala na tong ginawang matino kapag nakikita yung babae. Sinabi pa niya na mangkukulam daw si Aurora. Sa ganda nun, alam mo ba yung itsura ng mangkukulam? Ay may tama ka na yata sa tuktok, Stella. Huwag niyo akong pangaralan. Kilala ko na yung babaeng yan simula pa nung bata pa kami. Kilala ko rin yung pamilya niyan at sikat silang mangkukulam dati. Kaya pala. Kaya pala hindi ka nagreklamo na dito tayo ma-assign kasi may ibang sadya ka rito. Oo, aamin na ako. Ako talaga yung nagsabi kay Bossing na dito tayo ipatapon para ipamuka kay Aurora na kaya kong makipagkaibigan sa iba. Hindi tulad niya na mamamatay na mag-isa. At talagang dinamay mo pa kami. Gusto ko lang naman ipakita sa kanya na masaya ang trabaho sa syudad. Hindi tulad dito sa probinsya namin na dito ka na nga ipinanganak hanggang sa mamatay ka, dito ka pa rin.
Pero bakit dinamay mo kami? Di naman niya tatama yun, Stella. Kahit sabihin pa magkakaibigan tayo. Ang hirap mo na ipagtanggol. Magpapahangin lang ako sa labas. Baka makagawa pa ako ng kasalanan dito eh. Ikaw rin ba yung nagsabi kay bossing na si Aurora yung magiging respondent natin? Ang galing! Ang galing-galing mo! Naghiwa-hiwalay sila ng araw na yon. Si Leon ay lula ng sasakyan nila at nakaparada sa may medyo kalapitan sa tindahan ng babae. Sinindihan niya ang yosi at nanigarilyo. Habang dahan-dahang ibinubuga ang usok ay nakatanaw siya sa babaeng nagtitinda kahit may pasa ito sa muka. Wiling-wili siya sa tanawin at nawawala na ang asar kay Stella. Nang mahagip ng mata niya ang isang kaibigan na tila pumupuslit papunta sa likod ng bahay ng dalaga, kung saan ang tilapia nito. Hindi niya maiwasang kabahan sa panibagong problema na gagawin ni Arthur. Magdadapit hapon na nang lumabas ito ulit ng namumutla. Kaya sinundan niya ang tulirong kaibigan hanggang sa makarating sila sa kanilang tinutuluyan. Arthur, pre, saan ka galing? Wala, may tinignan lang ako. Talaga? Tinignan sa likod ng bahay nila Aurora? Gusto mo na ba maging isa sa mga alaga niyang tilapia? Anong tilapia? Wala akong alam dyan sa sinasabi mo ha. Ewan ko sa'yo. Tatapusin ko na itong ginagawa natin na makauwi na tayo. Ayusin nyo lang talaga ni Stella ha. Baka gumagawa ka na naman ng panibagong problema natin. Please lang pare, wag mo nang dagdagan si Stella. Si Stella nga pala. Bamalay ko. Nasa labas ako maghapon kaya hindi ko siya mabantayan. Malamang kung saan-saan na naman yung nagsususuot. Ikaw na lang maghanap sa babaeng yun pre. Magpapahinga muna ako tapos magtatrabaho na lang uli mamaya. Pambira naman oh. Sumama ako sa inyo para magtrabaho rin ha. Hindi para maging caregiver nyo. Stella? Nandiyan ka ba sa kwarto mo? Stella? Ano ba? Pagka-uwi mo, nanggigising ka ng natutulog. Aba, kasalanan ko pa. Baka kasi kako nasa ibang lupalop ka na naman at naghahasik ng kamalditahan mo. Lumipas ang ilang sandali pa at lumalim na ang gabi. Dahil sa sobrang stress niya ay nakailang upos na rin siya ng sigarilyo para lang mawala ang naghahalo-halong pagod at kaba sa kung anong mangyayari sa kanila sa lugar na ito kinabukasan. Gustuhin niya mang umuwi ay hindi naman kaya ng konsensya niya na iwan ng mga kaibigan at may mangyaring masama sa mga ito. Habang tulala siya ay nagulat siya nang may bumato sa gilid ng bintana na kinalalagyan niya. At nang lingunin niya ang pinanggalingan nito ay isang matandang babaeng nakakakilabot ang nakangisi sa kanya. At sinabihan siyang magsara ng bintana dahil bilog na bilog ang buwan at gabi raw ng mga aswang at mangkukulam na agad niyang sinunod. Hindi pa man siya nakaka-recover sa takot ay nakarinig siya ng parang may nagwawalis sa labas na nagpagising din kay Stella. May nagwawalis pa sa 10 oras ng gabi? Malay ko! Sobrang lakas ng pagkakawalis kaya nga ako nagising. Tingnan mo nga, Stella. Ako pa? Sino ba yung lalaki sa ating dalawa? Sino yung may kasalanan kung ba't tayo nandito? Fine. Diyos ko po, tulungan niyo po kami laban sa masasamang espiritu at nilalang. Bahala ka, Leon. Hindi ko nasisilipin, parang ibang tunog na yun, ha? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig nila maigising pa at tayo yung pagdiskitahan. Leon, may kumakatok. Huwag mong pansinin. Umupo lang tayo sa sahig para hindi nila tayo masilip. Buksan niyo ang pinto! Papasukin niyo ako! Hinahabol ako ng mga aswang! Tulong! Tulong! Oh, saan ka pupunta, Stella? Si Arthur. Nasa labas pa si Arthur kaya pagbuksan natin siya. Anong si Arthur? Hindi mo ba naririnig yung boses ni Arthur na kumakatok sa labas? Ibang boses yung naririnig ko. Hindi si Arthur yan kasi nasa loob ng kwarto namin si Arthur. No, Stella! Nakita niya ang unti-unting pagbukas ni Stella sa pintuan. Kaya naaninag niya ang isang lalaking kulubot ang balat at muka na may mahaba at malaking ilong at ang daliri nitong nangingitim na akmang itutulak ang pinto pabukas kaya dali-dali siyang lumapit dito at sumandal sa pintuan para hindi nito yun matulak ng tuluyan.
Narinig niya pa ang paghiyaw nito na parang nasaktan at ang kaluskos ng paa nito papalayo na parang may hila-hilang walis tingting. Walang iya, muntik na yun. Oh my God! Sorry! Hindi ako nakikinig sa'yo! Huwag mo kong artehan, Stella. Kanina pa ako nababana sa katarantaduhan mo eh. Sorry! Diyan ka muna. Sisilipin ko lang si Arthur. Hindi naman siya nagising sa mga kaguluhan na nangyari. Arthur? Pre? Ano nangyari sa'yo? Ano yan? Tulong. Paano ka? Gusto ko lang naman na patunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Stella. Kaya pinuntahan ko yung bahay ni Aurora. Tragis yan. Anong koneksyon sa nangyayari sa'yo? Nakita ko yung altar niya, pati yung tilapia na bigay daw sa kanya ng lola niya. Parang tao kung makatingin sa akin. Akala ko makakalabas ako nang walang nakakapansin. Pero pagtalikod ko, nandun si Aurora. Masamang nakatingin sa akin. Oh, anong ginawa sa'yo? May binulong siya. Parang orasyon eh. Tapos nung natutulog ako, nagising ako sa isang talahiban. Yung nakakakilabot pa. Nakahawak siya sa akin, tas ayaw niya ako bitawan. Nahirapan na ako huminga. Tapos pagising ko, nangingitim na yung ibang parte ng katawan ko. Walang hiya. Nadali ka rin yata ng kulam. Pero hindi pa tayo makakalabas hanggat hindi nag-uumaga. Namamasyal yung mga aswang at mangkukulam ngayong gabi kasi bilog na bilog at malaki yung buwan. Nagpalipas sila ng gabi nang hindi natutulog. Katulong niya si Stella na lagyan ng mainit na bimpo ang mga pasa ni Arthur na habang tumatagal ay mas lalong nangingitim at parang may gumagalaw sa loob. Habang patingin-tingin siya sa labas kung nagliliwanag na, hindi niya napansin ang isang uod sa ilalim ng bimpo na pinapahid niya sa pasa ni Arthur. Masakit, Leon. Ano yan? Naging sugat na yung pasa mo. Leon, tingnan mo to. Ano yun? May puting uod. May uod na lumalabas sa sugat ni Arthur. Shit! Kailangan na natin siya madala kay Mang Pido. Kaya mo pa bang tumayo? Masakit. Mas malalaking uod yung nasa paa ni Arthur. Si Mang Pido na lang ang kunin mo. Agad na pinuntahan ni Leon ang bahay ni Mang Pido para kunin ang matanda. Hindi nakasara ang pinto ng bahay nito kaya sa sobrang madali ay agad siyang pumasok at saka pa lang niya tinawag ang matanda. Nakita naman niyang nagulat ito sa presensya niya at napakunot muna ng noo bago mas mabilis pa sa kidlat na itinabi ng matanda ang ginagawa na parang may tinatago ito na hindi na lang niya pinansin at agad sinabi ang pakay niya dito. Mabuti na lang at agad pumayag ang matanda kaya mabilis din silang nakabalik sa bahay nila. Pasensya na kung biglaan yung sundo namin sa'yo, Mang Pido. Si Arthur kasi may mga uod na lumalabas sa mga sugat niya sa buong katawan. Kagabi parang pasapa lang eh, pero nitong umaga may mga uod na. Diyos ko po, napakahirap na nitong pagalingin. Isang klase ng barang na sa loob ng katawan inilagay. Anong ibig niyong sabihin, Mang Pido? Pwede ko siyang magamot pero hindi siya tuluyang gagaling. Ano? Kung hindi naman gagaling si Arthur, mabuting sa ospital na lang siya ipagamot. Dadalhin na lang po namin siya sa ospital. Hindi mo naiintindihan, iho. Kahit anong opera pa ang gawin sa kanya ng mga doktor, hindi nila makikita ang punot dulo ng mga uod na gumagalaw sa loob ng katawan ni Arthur kasi hindi naman sila manggagamot ng mga barang. Anong gagawin namin ngayon? Hindi na siya gumigising o nagsasalita man lang, Mang Pido. Kung hindi mo kasi sinabi mangkukulam si Aurora, hindi na sana yan pupunta sa bahay ng dalaga para patunayan na hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi itong oras ng pagtatalo. Gagamutin ko siya o hahayaan yung kainin na lang siya ng bagay na nasa loob ng katawan niya hanggang sa mabulok siya kahit buhay pa siya. Pasensya na po. Ituloy niyo na pong gamutin si Arthur. Tinulungan nila si Mang Pido na pulutin ang mga lumalabas na uod sa katawan ni Arthur. Kahit nandidiri siya, ay wala na siyang magawa kundi kamayin ang mga uod at ilagay ito sa plangganita. Nakita naman niya ang matanda na may kinuhang dahon ng bayabas sa bulsa nito bagong inuya at niluwa pagkatapos ay nilagay sa sugat ni Arthur. Dumoble ang pandidiri niya kaya ibinaling na lang niya ang tingin kay Stella.
At nakita naman niya itong hindi makapaniwalang nakatingin sa matandang seryosong nanggagamot. Ayos na siya. Ang kailangan nyo na lang ay manghingi ng tawad sa sinasabi nyong nangkulam kay Arthur. Hihingi kami ng tawad kay Aurora? No way! Ayun lang po bang gagawin namin? Meron pa. Hindi libre ang panggagamot ko. Ano? Magkano naman po yung talent fee nyo? 2 beses ko na kayo ginamot, kaya doble ng kailangan nyo ibayad sa akin. Pero dahil mabait ako, 1 na lang ang hihingin ko. Baka scammer ka ha? Stella, ano naman po yung hihingin nyo po? Simple lang naman. Gusto ko yung tilapia ni Aurora. Ha? Imposible naman yung sinasabi nyo. Ang paraan lang na gumaling si Arthur ay yung pagpapatawad sa kanya ni Aurora. Tapos ngayon gagawa na naman kami ng kasalanan sa babaeng yun? Paano kung kulamin niya kami bilang ganti? Di ko nakasalanan yun. Ibibigay niyo ba yung hinihingi kong bayad o tatanggalin ko tong gamot ni Arthur? Sige na nga, tandaan mo kapag may nangyari pa masama ni isa sa amin, pagkatapos namin nakawin yung tilapia ni Aurora, ikaw yung babalikan ko kahit manggagamot ka pa. Duwag ako pero wag mo akong gagalitin. Iho, ang negosyo ay negosyo. Walang personalan. Aasahan ko kayo mamayang gabi. Dito pa rin ako maghihintay. Naiinis ako sa yung tanda ka. Lumayas ka na nga sa paningin ko. Magtatanghali na ay hindi pa rin kumikilos si Stella sa kung ano ang dapat gawin. Kung hindi lang umungol sa sakit si Arthur ay hindi pa siya matatauhan. Agad na naglakbay ang isip ni Leon sa kung ano ang dapat gawin at kinausap ng masinsinan si Stella tungkol dito. Hindi ko gusto yung sinasabing bayad na matanda na yun. Parang may iba siyang binabalak eh. Ako rin naman. Mas gugustuhin ko pang humingi ng tawad kay Aurora kesa magnakaw. Baka makulong tayo, Leon. Nagtatrabaho tayo para pangalagaan yung mga lamang dagat, hindi para nakawin ng mga ito. Sa tingin mo ba hindi ko rin naisip na bawal tayo magnakaw? Gusto ko pa ng maayos na buhay. Kapag ninakaw natin yung tilapia ng dalaga, tiyak na ako nang isusunod niyang kulamin. Ano nang gagawin natin? May naisip ako. Humingi muna tayo ng tawad kay Aurora. Pagkatapos nakawin natin yung tilapia niya. Ikaw ang mag-alaga tas wag na wag mo ibibigay kay Pido hanggat hindi pa ako dumarating. Anong gagawin mo? Magsusumbong ako kay Aurora. Uunahan ko nang sabihan yung dalaga sa pinagagawa sa atin ni Mang Pido para hindi tayo yung pagbuntunan niya ng galit. Paano kung mahuli ka? Paano pag mahuli kayong dalawa tapos may mangyari sa tilapia niya? Bibilisan ko lang. Kailangan lang natin tapangan para matapos na tong pinagdadaanan natin. Gustong-gusto ko na umuwi. Gusto ko na rin. Tatagan natin ang loob natin. Makakabalik tayo kasama si Arthur. Oo, makakabalik tayo ng kumpleto. Sumang-ayon tayo sa utos ni Pido na nakawin yung tilapia ni Aurora. Pero hindi naman niya sinabi na bawal sabihin sa kanya na ninakaw natin yung tilapia niya eh. Ayusin mo yung plano mo, Leon. Gusto ko pa umabot ng Pasko. Ikaw kasi, ba't mo pa kasi inawa yung kababata mo? Iniwan niya ako noon kaya gusto kong ipakita sa kanya na kaya ko siyang palitan. Kaso nagka-clash yung pride naming dalawa eh. Humingi ka rin ng tawad sa kanya nang matapos na to. Ayoko. Ma-pride ako pero hindi ako magpapatawad. Ikaw rin, bahala ka basta sinabihan kita ha. Maganda ka na. Pupuntahan na natin ngayon si Aurora. Pinuntahan nilang dalawa ni Stella si Aurora sa bahay nito at iniwan lang si Arthur na natutulog. Pagkarating ay maayos pa ang usapan ni Stella at Aurora kaya panatag siyang nanonood lang sa mga ito. Pero maya-maya'y napansin niya na tila ibang ikinikilos ng kaibigan. Parang hindi na ito ang Stella na nakilala niya kaya agad niya itong nilapitan. Pero huli na ang lahat. Nagpang-abot na naman ang dalawang babae. Oh, bakit ka nandito? Hindi welcome ang mga bruhang kagaya mo sa lungga ko. Napakahayop mong babae ka. Anong ginawa mo sa kaibigan namin? Gusto ko lang naman humingi ng tawad. Tapos ikaw na naman ngayon yung mangungutya? Aba, malay ko sa'yo. Hindi ko na kasalanan kung masyado siyang pakialamero.
Ang dami niyang nalaman na hindi dapat niya malaman. Kaya anong gusto mong gawin ko sa kanya? Maging pataba sa mga tilapia ko? Ayoko nga. Baka mamatay pa ang alaga ko pag pinakain ko ng nabubulok na karne ng tao. Huwag mong sabihing ikaw rin yung pumapatay sa mga dayo rito. O ano naman ngayon kung ako nga? Sarap nga nilang isawsaw sa ketchup eh. Magbabayad ka sa ginawa mong animal ka! Nagpang-abot na nga ang dalawa dahil sa galit ni Stella at pangaasar ni Aurora ay nakita niyang parang tinakasan na si Stella ng kabaitan sa katawan. Ang unang bagay na nahawakan nito ay ang lagari na nasa pasamano ng bahay at agad na inihampas ni Stella ang hawakan nito at nasa pulang mukha ni Aurora na agad namutok ang labi. Hindi na rin siya magkanda-ugaga sa pagsaway sa dalawa dahil nakita niyang kakaiba na rin ang aura ni Aurora. Tila punong-puno ito ng kasamaan na nagsusumigaw na walang makakapigil dito. Pero nakita niya agad na nakabawi si Stella sa pagkagulat at napahawak ngayon si Aurora sa nakasandal na kahoy sa gilid ng pinto nito. At agad nitong pinuntirya ang tiyan ni Stella kaya napaubo ang kaibigan at napaatras. Nakita niyang mas lalong tumalim ang pailalim na tingin ni Aurora kay Stella kaya hinawakan na nito ang hawakan ng lagari at ang mga talim na nito ang nakaharap kay Aurora na may ngisi sa muka. Sa lalong pagkainis ni Stella ay gusto na ng babaeng lagariin ang leeg ni Aurora. Kaya nakita niyang agad nitong tinakbo ang pagitan ng mga babae. Mabuti na lamang ay mabilis na naiharang ni Aurora ang kahoy nito sa leeg. Pero pinagalaw ni Stella ang lagari pataas baba hanggang sa maabot na nito ang leeg ng babae at nakita niya ang pagdaloy ng dugo sa leeg ni Aurora. Mabuti na lang at may mga napadaan na ibang tao, kaya napaghiwalay naman nila ang mga ito na nagpupuyos pa rin sa galit. Sandali! Huwag kayong mag-aaway! Stella, hindi pakikipag-away ang pinunta natin dito ngayon! Ano pang ibang dahilan nyo para puntahan ako? Humingi ng tawad na hindi naman seryoso? Sino ang magiging seryoso sa'yo kung tinatarantado mo sa pagsagot? Stop! Tumigil kayo! Pare-pareho natin kailangan ng tulong ng isa't isa. Kung alam nyo nang mangkukulam ako, dapat alam nyo na rin na hindi ko kailangan yung tulong nyo kasi kaya ko naman ang sarili ko. Makinig ka muna, Aurora, please. Kailangan talaga namin ng tulong mo. Bumili na lang tayo ng ibang tilapia tapos yun na lang yung ibigay natin sa matandang lukarit na yon. Kesa naman humingi tayo ng tulong sa mabait daw pero ayaw tayo pakinggan. Tilapia? Anong kailangan niyo sa tilapia ko? Maraming tao. Pwede ba sa loob na lang tayo mag-usap? Sige, basta talian mo lang sa leeg yung aso mo ah. Aba, Stella! bakit nadamay ang tilapia ko sa problema niyo? Alam namin na ikaw nang kulam kay Arthur. Ano naman ngayon? Siya dapat ang humihingi ng tawad sa akin, hindi kayo. Alam namin yun pero may nilapitan kami manggagamot. 2 beses mo kami kinulam kaya 2 beses din kami nagkautang na loob sa kanya. 2? Si Arthur lang ang aminado kong ginalaw ko. Bakit naging 2? So hindi ikaw yung may gawa ng pagkatuklap ng balat ni Stella at pagkakaligaw namin sa kakahuyan na puno ng engkanto? Bakit ko namang gagawin kay Stella yon? Kahit bruha yan, naging kaibigan ko rin yan noon. Kahit nga sinugatan niya yung leeg ko ay ayos lang sa akin. Ang ayoko lang ay yung kay Arthur. May nalaman siya tungkol sa akin, kaya hindi ko na siya hahayaang mabuhay maliban na lang kung ipangako niyang hindi niya ipagsasabi ito kahit kanino. Sino yung may gawa sa akin nun? Bago ko, may nakasalamuha pa ba kayong mangkukulam? Ang pagkaligaw niya sa gubat ay hindi dahil sa engkanto. Inorasyonan niya kayo bago pa mangyari ang lahat ng yun. Isang tao lang ang nakadaupang palad namin pagkarating namin sa baryo nyo. Sino? Si Mang Pido na manggagamot daw. Mga uto-uto, bakit kayo nagpapaniwala sa matandang baliw na yun? Ngayon ang sabi niya nakawin daw namin ng tilapia mo para maging kabayaran namin sa pagtulong niya. Hindi niya kayo tinutulungan. Sinisira niya kayo para kunin yung tiwala niyo. Aurora, alam namin na may pagkakamali kami sa'yo, pero pwede mo ba kaming tulungan?
Kung totoo nga mangkukulam si Mang Pido, hindi namin siya kayang labanan. Hindi mo na kailangan magmakaawa. Tutulong ako kasi gusto niya pa yatang higupin ang kapangyarihan ko sa pamamagitan ng tilapia ko. Maghanda kayo. Huhulihin natin ang taong may sala. Dala ang nabuo nilang plano kasama si Aurora. Bumalik sila ni Stella sa kanilang tinutuluyan. Handa na silang umarte para mahuli ang tusong si Pido. Dala nila ang tilapia ni Aurora at ibinigay ito sa matandang may malaking ngisi. Pero nakita niya agad na nabura ang pagbubunyi sa mukha nito nang makita ang pagdating din ni Aurora. Kumusta pa? Nagulat ka bang makita yung anak mo ngayon? Anak? Wala akong anak na traidor. Sinong mangkukulam ang ayaw gumawa ng masama? Eh di ako. Ano? Magtatay kayo? Oo, sa kasamaang palad. Tatay ko nga yang walang hiya na yan. Hindi ko rin naman gustong magkaanak ng tulad mo eh. Kaya nga iniwan ko yung nanay mo baliw sa gitna ng gubat. Hindi mo siya iniwan ng matiwasay. Patuloy mo pa rin siyang ginagamit hanggang ngayon. Nasaan si Lali? Walang yaka? Ang layo naman ng itsura niyong dalawa. Shh! Huwag ka nang makialam sa problema nilang dalawa. Boba ka talaga. Eh di hindi mo na makikita kasi sa akin na siya. Magiging mas makapangyarihan pa ako sa'yo. Kasi kung nilulugar mo yung ugali mo, edi sana ikaw ang binigyan ng pamana ni Lola. Baliw ka kaya alam niyang gagamitin mo ito kung saan-saan. Huwag ka nang magrason. Ang sabihin mo na lang, kahit anong lakas mo, hindi mo pa rin ako matatalo. Wala akong pakialam sa galit mo. Nasaan si Lali? Yung tilapia baka mo? Tignan mo kung anong gagawin ko sa tilapia mo. Wag! Nanood lang siya sa nangyayari sa mag-amang mangkukulam at hindi na sila umimik ni Stella at baka madamay pa sila sa mga ito. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Aurora nang makita niyang sinakal ni Mang Pido ang tilapia ng dalaga at pumasag-pasag ito sa ibabaw ng tubig. Matinding galit ang nakita niya kay Aurora at nakita niyang humugot ito ng screwdriver na palagi niyang suksok sa bewang nito. Nandidilim ang paningin ni Aurora at hindi na makahabol ang paningin niya sa parang hangin na bilis nitong kilos at nakalapit kaagad kay Mang Pido. Wala nang nagawa pa si Mang Pido dahil sa pagkagulat para pigilan ang anak nitong sumugod. Agad nitong sinaksak ang ama, ngunit nasalag nito ang screwdriver gamit ang kamay nito kaya napahiyaw ang matanda. Tinuhod naman ni Mang Pido ang tiyan ni Aurora kaya nabitiwan nito ang hawak na screwdriver at tumilapon ito. Ipinalibot naman ni Mang Pido ang braso sa lieg ni Aurora kaya namumula ang babae at pilit sinisiko ang dibdib ni tatay. Leon, anong gagawin natin? Baka mapuruhan si Aurora. Hindi ko alam. Tumawag ka ng tanod o kapitan o ng pulis. Wala nang gising na ganyan sa oras na to. Baka pagtawanan lang tayo kapag magsumbong tayo na may nag-aaway na dalawang mangkukulam. Tatayo na lang ba tayo rito? Nasaan na ba kasi yung mga kapitbahay natin? Hindi ko alam. Di ba sabi mo matapang ka na? Ikaw na lang yung pamagitna sa kanila. Pambihira, hindi ko na nga sila makita sa sobrang bibilis nila tas ako pa ang uutusan mo maging referee. Gamit pa rin ng screwdriver ay sinugod ni Aurora si Mang Pido. Ngunit ikinampay lang ng matanda ang kamay at sabay-sabay naman itong sinugod ng 3 dayong kasama ng matandang lalaki. Nakakutob agad si Leon na hindi ito ang tunay na katawan ng mga dayo at tila alam na rin niya na patay na ang mga ito. Agad iwinasiwas ni Aurora ang screwdriver at tinamaan ang isa sa dibdib at hinila ito ng babae pababa hanggang sa maging katawan ng saging ang isa. Sunod-sunod ang 2 pang dayo na sugurin si Aurora at nakita niyang nagawa pa rin itong puruhan sa balikat ang dalaga na nagpangiwi dito. Nakita niya ang ekspertong pagdausdos ni Aurora para takasan ang isang kalmot ng isang lalaking may mahabang kuko. Kaya nang nasa ilalim na ang babae ay sinaksak nito ang paa ng kalaban kasabay ng pag-ikot nito patayo at saka binunot ang screwdriver. Pagkatapos ay itinarak sa likod ng lalaki na agad din naging katawan ng saging.
Hindi na mapakali si Leon sa kinatatayuan kaya agad niyang sinuntok ang isang lalaking umamba ng saksak sa likod ni Aurora. At pumulot siya ng bato tsaka niya pa ulit-ulit na pinukpok ang ulo nito hanggang sa maging katawan na rin ito ng saging. Salamat, hindi ka naduwag ah. Sus, palit na bagay. San ka na ngayon papuntang baliw ka? Sino nang tanga sa atin ngayon? Hindi porket natalo mo na sila ay matatalo mo na ako. Anong gagawin mo kay Lali? Di papakainin itong dinasalang kong parte ng katawan ng mga dayo. Subukan mo lumapit. Sasaksakin ko tong tilapia mo. Baliw ka na. Huwag mong subukang saktan si Lali. Makikita mo kung sinong kinakalaban mo. Pagmasdan mo kung paano ko ipakain sa alaga mo ang isang daliri na to. Lali! Wag! Aba, kain lang pala ng kain tong tilapia mo na to kaya lumalaki. Namumuro ka na sa aking matanda ka ha? Agad na nagsitaasan ng balahibo ni Leon sa katawan nang sa unang beses ay nakita niya ang paglutang ng isang mangkukulam sa ere. Unti-unting lumulutang si Mang Pido at ang itim na sutana nito ay tinatangay ng hangin. Nalingon niya si Aurora na suminghal lang at bakas ang inis sa mukha nito. Ang akala niya ay sasakay rin sa walis tingting si Aurora pero laking gulat niya nang ito ay pumulot ng bato at saka binato si Mang Pido kaya nawala nito ng balanse ng tamaan nito sa muka. Nakita niyang nahulog ang matanda habang sapo nito ang dumudugong ilong kaya kinuha itong pagkakataon ni Aurora para muling kunin ang screwdriver nito at agad isinaksak sa balikat ng matanda para hindi na ito makatayo pa. Nilabanan ni Leon ang pagkatuliro kaya pinulot niya ang tilapia ng dalaga at nilagay sa balde na may tubig para hindi ito mamatay. Eksakto naman ang pagdating ni Stella kasama ang maraming tao at ilang tanod na agad lumapit sa pwesto nila Aurora at Mang Pido. Maraming salamat ho sa pagpunta. Nandun ho si Mang Pido, wala na malay. Pakiturn over na lang ho siya sa barangay. Mamaya na ho kami magbibigay ng statement. Basta nang gagamot po siya ng walang permit sa kaibigan ko at tinangka niya kaming patayin pati na rin si Aurora. Ano, ayos lang ba pakiramdam mo? Masakit lang yung balikat ko na napuruhan. Letsugas! May naiwan pang kulam. Diyan ka lang. Kaya ko sigurong tanggalin. Maraming salamat, Aurora. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko eh. Hindi kita gusto awayin pero pagkatapos ko lang kumain sa inihanda ni Mang Pido doon sa bahay nila, parang biglang hindi ko nakilala yung sarili ko. Ayos lang, may iba-iba kasi ng barang. Pasensya na rin at nagpadala ako sa galit ko. Hindi ko naman gustong mambarang eh. Bago pa kayo dumating, gusto ko na talagang talikuran yung nakaraan ng pamilya ko. Ikaw ay inaaresto sa paglabag sa batas na Republic Act 2382. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang Pati ba naman pagbanggit ng Miranda rights ng mga pulis gagayahin mo pa? Ang satisfying lang kasi tapos na eh. Aurora, ayos ka lang ba na ikulong yung tatay mo? Oo, hindi ko naman na yan tinuring na ama matagal na panahon na. Ayan ba yung nalaman ni Arthur tungkol sa'yo? Oo, wag kayong mag-alala. Pinatawad ko na siya. Bukas na bukas din, magaling na yon. Ay, salamat naman sa Diyos. Pagkatapos madala si Mang Pido sa barangay at malapatan ng paunang lunas ang sugat ni Aurora, ay bumuti na ang kanilang samahan. May mangilan-ngilan pang nababalitang nambabarang sa lugar pero ibang storya na ito. Sa isip ni Leon, ang lugar na kanilang napuntahan ay hindi na yata mawawala ang itim na mahika na pumapalibot sa lugar. Ang magagawa na lang nila at ang mga tao na dumadayo rito ay maging mapagmatsyag at maingat. Tulad nilang tatlo ni Stella at Arthur, ligtas na silang makakauwi sa kanilang lugar sa tulong na rin ng isang mangkukulam. Kung hindi dahil sa tilapia ng dalaga, hindi na yata sila aabutan ng panibagong bukas. Magpaalam ka na kasi, Leon. Huwag na, muwi na lang tayo. Sus, kung alam ko lang ayaw mo magpaalam kasi ayaw mo iwan. Huwag nga kayo maingay, baka marinig kayo. Oh, ano naman yung pinagkakaguluhan yung tatlo? Ayos na ba yung sasakyan nyo? Baka maiwan na kayo ng bus ha? Ayaw kasi magpaalam ni Leon sa'yo, Aurora.
Masyadong mahihain tong manok namin eh. Ngayon ko pa lang yan nakita na tinubuan ng hiya. Bakit ka naman nahihiyang magpaalam, Leon? Ayun, nakahanap ka rin ng katapat ano. Kung dati ikaw yung manhid sa pagsintang pururot ni Stella, ngayon ikaw naman yung makakaranas. Ano ba kayo? Lumayas na nga kayo. Kaya hindi ako nagpapaalam kasi hindi naman ako sasama pa uwi sa inyo. Bakit naman? Hindi ko kasi kayang maiwan yung puso ko rito. Ay, bumabanat ka na ah. Binata na yung manok ko. Mabuti pa nga wag na muna kayong umalis. Kumain muna kayo ng tanghalian, gutom lang yan. Ayun oh, anong ulam? Ginataang paksiw na lali. What? Niluto mo na si Lali? Oo, para hindi na ako matukso mambarang. Baka mabarang ko na naman si Stella eh. Aba, gaganti uli ako kahit hindi na ako kontrolado ni Pido, no? Sa tingin ni Leon, yun na nga ang simula ng pagbabagong buhay ni Aurora. Sa kabila ng masalimuot na pinagdaanan nila, ay hindi niya aasahan na madadagdagan pa ang kanilang grupo at makakabuo sila ng bago at masayang pagkakaibigan at kung papalarin ay pati pagmamahalan. Alam rin ni Leon na ang pagsuko ng dalaga sa tilapia nito ay hindi pa rin sapat para mapuksa ang mga tulad nitong mangkukulam, pero nasa tao naman palagi ang pagbabago. Wakas.